Paano gumawa ng soap bendo, oil bendo o water bendo machine? So mga materials na gagamitin nyo, power supply na 12 volt 5 amperes, gagamit din kayo ng Allen na 12 volt water pump, Allen timer yung 1232, at saka yung lumang faucet nyo po. Yan yung mga nakakabit sa water dispenser. At saka gagamit din po kayo ng Allen coin slot yung 5 pesos. Saka gagamit din po kayo ng T-connector po. At saka kailangan nyo rin ng level hose. So let's start. Kung kanina pinakita ko sa inyo yung mga materials o yung mga gagamitin natin para makagawa kayo ng oil bendo o kaya naman ay soap bendo. So ngayon papakita ko naman sa inyo yung wirings. So unahin natin yung board, no? Ito yung Allen timer natin, no? Dito sa Allen timer natin, kung makapansin nyo, meron pin dito, meron dito at dito. Ito, hindi na natin ito gagamitin kasi para sa LED lang to kung gusto nyo maglagay ng LED lights. So, hindi na tayo gagamit nun kasi may LED lights na yung ating coin slot. So, paliwanag ko lang, sa board natin, ito po yung nasa kaliwa, ito yung, tsaka ito nasa kanan, ito yung bawas, tsaka dagdag sa ating timer, no? So, bali ito naman, itong part na to, ito yung ating magiging 12 volt, no? Ayan, DC 12 volt. So, ito yung power supply ng ating board. So, yung nasa kaliwa, ito yung positive, yung nasa kanan, ito yung negative. Tapos, ito naman, yung sumunod sa kanya is ito naman yung sa coin slot natin. Yeah. So, meron din yung color coding. Pakita ko lang. Ito yung nakakabit dyan. So, hindi naman siya magbabaliktad kung sakaling may ikabit nyo siya, no? So, yung dito, yung red, tapos nasa gitna yung white, tapos black po yung nasa pinakadulo, no? Yan lang po yan. Tapos ito naman part na nandito po, yung nasa kanan, ito naman yung ating supply ng power ng water pump natin. Yung nasa kaliwa, yung positive pa rin yan. Yung nasa kanan is yung negative, no? So, okay na tayo dito sa ating board. So, alam nyo na kung saan ilalagay, ha. Ito po, disregard nyo po ito. Hindi natin ito gagamitin. So, paano ginawa natin? Ito yung ating power supply. So, napapansin nyo, power supply natin is 12 volt na 5 amperes. So, ito yung dulo niya yung male, no? Tapos, bali, ito yung ating ginawa, no? So, ito yung nakalagay sa ating board. Yung sinabi ko sa inyo, nasa kaliwa yung kulay pula. So, lagay natin. So, kinabitan ko na siya ng female adapter, no? Ayan. Yan yung female adapter natin para mabilis natin siyang maikabit sa ating power supply. So, kabitan natin para hindi na kayo malito. So, ganyan po ang itsura niya, no? Ayan. Tapos, yung nasa gitna naman po is yung ating coin slot. So, ito yung ating coin slot, yung 5 peso na coin slot. So, may ilaw din to, no? Ito, may lights din siya. Bali, dinagtong ko na yung yung wire. Bali, pag bumili kayo na itong Allen timer natin na 1232, may kasama na siyang mga kasamang wire. So, bali, idudugtong nyo lang. Itong coin slot din, meron na rin kasama. May color coding din yan. Pagtatapatin nyo lang po, no? So, ayan. Naidugtong na natin. So, ikabit natin siya. So, saan siya nakakabit? So, nasa gitna, no?
So yung timer, yung coin slot natin, ikabit natin sa gitna. Yan. Hindi naman po kayo magkakabaliktad kasi meron niyang mga lock. Ayan, ikabit na natin. So ito yung power supply na 12 volt. Ito yung coin slot natin. So meron pa naiwan yung ating water pump, no? So ito yung water pump natin. Ito yung water pump, yung Allen na water pump po natin. So bali ito yung pinaka in. Ito po yung in natin. Ito po yung out po, no? Pasukan ng tubig, ito yung labasan ng tubig. O ito yung papunta sa gripo. Bali dinugtong na po natin siya doon sa kasama na wire ng timer, no? So ilalagay natin siya dito sa board. Paano siya ilagay? Ayan, pag ganito po. Ay. Wait lang. Mali pala ako, no? Nasa kanan pala yung positive, no? Nasa kanan yung positive, nasa kaliwa yung negative. So, ayan, naikabit na natin yung mga, kailangan para makagawa ng water vendo. Siyempre, may kulang pa, di ba? Kulang pa natin yung gripo. Sa gripo naman, bali ang ginawa natin sa gripo, kailangan nyo lang tanggalin itong part na to, ito, yung pinaka-handle. So, para matanggal nyo siya, putin nyo lang po ito, yung pinakataas, ito po. Tanggalin nyo lang yan. Ayan. Tapos pag natanggal nyo na, yan po itsura niya sa loob. Ang gagawin nyo lang po is, tatanggalin nyo itong part na to, tsaka ito po, yung pinakataas, no? So, pag tinanggal nyo siya, hilahin nyo lang po. Ayan, hit lang. Ayan, pag natanggal nyo po siya, hilahin nyo po, tapos tanggalin nyo po itong spring. And then, babaliktarin nyo lang po. Kung kanina, pag ganito siya, pag ganyan yung kabit niya, ngayon naman, pabaliktad, no? Pag ganyan. Ilulubog nyo lang to. Ayan. So, kanina nakaganyan siya. So, yun yung normal niya pag ganyan, no? Yun naman, gagawin natin, babaliktarin nyo lang to. Ayan, ganyan. Para magawa nyo yun, ayan, tupiin nyo lang po. Tapos saka nyo ibalik, no? Ayan. Tapos, tatanggalin na po natin to, saka nyo ibabalik. Okay. Bali sa ngayon, testing muna natin tong ginawa natin, no? Testing muna natin yung wirings, kung tama ba, no? Kung gagana lahat. Bali, saksak natin tong power supply. Ayan. Kung napapansin nyo, teka, ibaba natin yung camera natin. Kung napapansin nyo, umilaw na yung ating board. So, napapansin nyo, number 3. May number 3. Para madagdagan yan, pindutin nyo lang yung kanan. Ayan. Yung kaliwa, yung dagdag. Yung kanan is yung bawas po, no? So, normally mga 5. Lagay natin mga 5. 5 seconds. Tapos, hulugan natin ng barya. So, dapat pag hinulugan natin ng barya, gagana itong water pump natin, ha? Ayan. Kung napapansin nyo, umaandar yung oras. Then, umaandar din yung board. Ay, yung ating water pump. So, hulugan pa natin isang beses, ha? So, hulugan ko. Ibaba ko yung mic natin para marinig nyo po, no? So, yun yung mic natin. Hulugan ko siya. One more.
Ayan, nakita nyo naman, narinig nyo po sa video natin na gumaandar yung ating water pump at yung ating timer, no? So, kung tatantihin nyo lang tong oras na to, kunwari, 5 piso, makalahati yung baso na 8 ounce ng example sa soap blendo, kailangan at least makalahati siya at try and error na lang, no? Kung 5 seconds, kailangan makalahati. Kung ayaw, dagdagan nyo po ng time. So, ang susunod na gagawin natin, since okay na yung ating wiring, so ilalagay na natin siya sa ating dispenser. Ito pala yung gagamitin nating water dispenser, no? Kung napapansin nyo, maliit lang siya, no? Ito yung water dispenser na may hot pero wala siyang cold or warm lang ang meron niya. Sabihin, hot lang to, saka normal na water. So kanina, yung pinakita natin na na gripo, ito yung tinanggal ko, yung dinemo ko sa inyo. Tinanggal ko siya kanina. Ito siya nakalagay. Balik kasi dito natin ilalagay yung ating coin slot, no? Tapos, kanina di ba pinakita ko sa inyo kung paano yung gagawin nyo dito sa ating gripo. Ayan. Bali, ganito yung magiging itsura ng gripo. Pagtapos yung tanggalin po itong part na to at balik ta rin ito. Ito na po siya, no? Naka-open na lang. Always pong open na siya. Tapos, kung mapapansin nyo, may guhit na po ito. Ito po yung sukat ng ating coin slot. Dahil tinanggal ko yung pi square niya, kaya nalagyan ko siya ng sukat dyan, tapos tinanto ko siya para may ilagay yung niya, masukat natin ng tama, yung sakto. Okay? So, ipakita ko lang yung loob din. Ayan yung top niya, oh. Ayan. Medyo marami lang. Ayan. Ayan. So, bubuksan natin siya. Ayusin ko lang yung camera natin. So, tanggalin ko lang yung mga screw. Ayan. Bali itong dispenser natin, tinanggal ko na yung heater nito sa loob para mabilis na sa ating tutorial natin. Ayan. Bali ito na yung loob niya. Ayan. Kung mapapansin nyo, ito yung switch niya, no? Power on, power off. Sinat ko na siya. Sinat ko na yung switch niya. Tapos ito yung 220 volt natin or yung power supply natin sa kuryente. Yung isa ito. Yung isang wire ng 220 volt ito. So yung isa ito. Kaya yung isa, ito yung isa. Tapos yung isa naman po is nakadiretso sa switch niyan. Nakadiretso sa switch yung isa. So ang mangyayari niyan, ito na yung magka-partner. Ito yung parehas na 220 volt, no? Yung isa dumaan lang sa switch. Ito. Ayan. So, lagi tatanda pa magkakabit kayo. Ito yung pinaka-power supply nyo. Tapos yung isang piraso, yun dyan yung papadaanin yung switch, no? So, dumaan dyan yung switch yung brown. Tapos dumaan sa switch. Tapos naging dilaw yung kabila, no? So, ito na yung partner. Tapos, ito yung pinaka lagay ng tangke. Ito yung tangke niya. Tapos, kung mapapansin nyo, dalawa kasi yun, di ba? Isang heater, tsaka isang normal water yun nandito. Bali, ito yung heater. Ito yung normal na water. Bali, normal na water, tinakpan natin siya. So, hindi natin to gagamitin, no? Kaya may takip siya. So, ito yung gagamitin natin. Kasi, mas malapit siya, mas madaling ikabit dito. Ito yung gripo natin. Ito yung pinaka sa gripo. Ayan. Ito yung gagamitin natin na inlet. Ito yung source ng water. Okay? Tapos ito naman, kung mapapansin nyo, meron ditong maliit na wire. Kasi yan yung breather niya, no? Breather yan, tawag.
Bali, ang ginagawa niya, ito yung breather. Oh. Kasi ang mangyayari niyan, pagka kabit na natin, tapos papakita ko sa inyo. Kung napapansin nyo, dito natin nilagay yung ating timer, no? So, kung napanood yung previous video natin, tinuro ko kung paano yung paglagay ng mga wires. So, unang-una, nilagay natin dito yung ating board or yung timer. Pangalawa, sa video, kung paano natin kinabit, no, nilatag. So, ito yung lagay ng water or yung container, no. Ito yung pinaka inlet natin or ito yung pinaka source ng water. Ito, pag nyo napansinin na, tinakpan ko to. Kasi 'di ba, isang hot tsaka isang cold. So tinanggal natin to kasi hindi natin kailangan to. Ito lang yung kailangan natin na part. So umpisahan natin sa So pag umpisahan natin dito, ito yung labasan ng tubig, ito yung source. So yung water pump natin, ito yung water pump, tapos ito yung source, yung malaki. Tapos yung out nya, saan papunta? Itong out naman ni water pump, baba natin. Ito naman yung out ni water pump, no? Ito yung out, itong nakikita nyo na to. Papunta siya, yan, tinanggal muna natin ha. Tinanggal natin, papunta siya dito sa ating, tinatawag dito is breather. Ito diba may pa letter T. Tapos ito naman nakahiwalay na ito is para to sa breather. Ito yung breather natin. So ito yung labasan, diba, out. So dadaan siya sa may breather. Tapos yung kabila naman is ito yung papunta sa gripo. Kung mapapansin nyo, ito yung gripo natin ha. Ayan, ito yung gripo. So yan, no. Tapos wirings natin, ito yung kanina yung water pump natin. So nandito yan, nakakabit na yan. Tapos yung coin slot natin, ito naman yung wirings nya, nakakabit na rin diretso dun sa board. Tapos yung isa naman, yung power supply natin, ito naman, no. Ito. So kung ano yung nakademo dun sa video natin na una sa part 1, yun din po yung kinabit ko dyan. Hindi ko pa kinabitan ng switch kasi baka maguluhan kayo. So ulitin ko lang ulit, kabit natin ha. Kabit ko to sa breather. Yan. So ayan, ganyan ang itsura sa loob, no. So ulitin ko ulit, ito yung source natin ng water pababa dun sa ating water pump. Tapos yung maliit na yung output ng water pump natin, ito siya, papunta siya doon sa may ating letter T. Yung nasa gitna, itong pataas, papunta po yan dito sa loob. May breather po ang tawag dyan. Mamaya pa ipapakita ko sa inyo kung ano yung gamit ng breather. Tapos yung pagtampas ng breather, yung itong hose na to, papunta na po yan diretso sa gripo natin, no? Okay. Tapos yung remind ko lang kayo, may technique dito sa breather na to. Hindi nyo siya pwedeng ilagay dito sa baba. Dapat lagi siyang mas mataas sa gripo nyo. Kasi ang mangyayari dyan, pagka mas mababa sa gripo, pag sinaksak nyo pa lang yung bendo nyo, or nilagay nyo agad ng oil o kaya naman soap, lalabas dire-diretso siya agad sa gripo kahit wala pa siyang hulog. So dapat itong breather na to, mas mataas po siya dito sa ating gripo, no? Yan po ang technique, no, para pag gumamit kayo ng breather. Tapos ito siya yung itsura niya sa loob. Ng ating source ng water o yung container nya. Ito yung breather nya, oh. Ibig sabihin, pagka wala po siyang tubig or walang hulog, dito lalabas, sisingaw yung tubig or yung hangin para hindi dire-diretso yung labas sa ating gripo.
Pag wala kayong nilagay na breather, ang mangyayari dyan, paglagay nyo pala ng soap dito or yung oil o kaya tubig, kung tubig, lalabas na dire-diretso yung ano nyo, yung product nyo. Kasi wala kayong breather. Pero dahil may breather, ang mangyayari dyan, paglagay nyo is, ito yung magiging singawan nya, no? Pero ang technique, dapat yung breather nyo is mas mataas doon sa gripo. Pag yung breather nyo mas mababa sa gripo, yun yung lalabas diretso yung inyong soap o kaya oil. So kung nakataas, hindi po yan babagsak or bababa. Yan yung technique po, ayan po ang gamit ng breather, no? So kung gusto nyo matuto ng ganito, panoorin nyo yung first part natin. Nandun lahat din ng wirings na ginamit, wirings at saka yung mga ginamit natin na parts, no? So ngayon, testing natin siya para makita nyo din. Testing natin, ha. Wait lang, prepared lang natin. So ayan, sasaksak na natin yung ating soap bendo. On. Ayan, kung napapansin nyo, may ilaw na yan. May ilaw din siya, no? Hindi lang masyadong kita, pero may ilaw siya ay nagbiblink, oh. Pag bumili kayo ng coin slot, automatic yan meron siyang LED sa loob. So ilagay ko na lang yung mga parts sa link para hindi na kayo mahirapan maghanap ng mga parts sa Shopee. Okay, lagay na natin ng soap. Lapit ko lang yung camera para mas makita niyo yung paglagay. Ayan, kapansin nyo, kitang-kita yung ito yung gagamitan ng soap. Buhos nyo lang. Okay na siguro yung pan-testing lang natin. Sige, dagdagan pa natin ng konti para mas kitang-kita. Ayan. Tapos, testingin na natin. So, kuha tayo ng 5 piso na barya. At saka ng lalagyan. So, yung may lalagay nyo dito, tantayin nyo na lang, no? Bali, ang sinet natin dyan is 6 seconds, no? 6 seconds siya magre-refill. So, tutok natin. Using ko lang yung camera natin. Ilugan na natin, tapos sabay sahod nyo lang. Unang gagawin ng kliyente nyo, ganyan. Sahod lang sila. So meron na yung laman, no? So kung wala kayong breather, ibig dapat ang mangyayari nun, umaagos na agad yung soap nyo dyan kahit walang hulog. Pero dahil may breather tayo, walang lalabas po dyan. So lagay tayo, kunwari ito yung sa customer nyo. Para malapag natin. Ayan. Tapos hulugan nyo lang ng 5 piso. Ayan. Try natin. Kasi natin. So sa unang hulog nyo, pwedeng wala siyang lumabas kasi pa siya. Naglo-load pa yung laman, no? So test natin ulit. So ito, testing na natin. So ayan, testing natin. So ayan, testing din natin siya sa tubig, no.
So ulitin ko lang, pwede siya sa oil bendo, pwede rin siya sa soap bendo, saka water bendo. Kaso nga lang, 5 pesos. Normally kasi ang mga water bendo is piso lang ang hulog. So ito naman 5 piso. Pero testing din natin para makita nyo lang. Hulog tayo. Ayan. So sakto lang 5 piso, ganito karami, no? Testing pa natin na isa pa, para makita nyo po. So nakita nyo naman na kusa siyang humihinto kapag katubig. So wala kasing latak-latak pag tubig. Ayan. So ayan, kung nagustuhan nyo yung video natin, pa-like na lang po and subscribe sa atin. Sana marami po kayo natutunan. Thank you!